isang lugar na pinalilibutan ng maraming isla. Ang kabisera nito ang siyang tumawag sa aming pansin, ang Puerto Princesa City. Puerto de la Princesa ang unang naging tawag sa nasabing lugar. Mula sa Spanish word na puerto, na ang ibig sabihin ay port, de la bilang of, at prinsesa bilang princess. At kalaunay naging Puerto Princesa na lamang ito. Maraming magagandang tanawin ang makikita bagamat ito isang syudad. Una naming pinuntahan ang Plaza Cuartel. Sabi ng aming tour guide na si Kuya Romeo, dito raw minasakir ng mga Japanese soldiers ang halos 143 American soldiers noong World War II sa pamamagitan ng pagbuhos sa kanila ng gas at pagsunog ng buhay. Hi guys! Dito tayo ngayon sa Plaza Cuartel at ito si Don T. Schlott ang nagpatayo ng monument na to to remember yung mga napatay na soldiers ng World War II. Noong World War II, para makatakas yung mga Amerikanong sundalo sa mga Hapon, ay lumangoy sila mula dito sa Plaza Cuartel papunta dun sa kabilang isla para makatakas. Kalapit lamang ng Plaza Cuartel ang Immaculate Conception Cathedral na siya namang isa pang historical site na may ituturing ng mga Palawenyo. Marami pang mga lugar ang aming binisita sa syudad kasama na rito ang Crocodile Farm, Mitras Place, Baker's Hill at ang mga affordable souvenir shops. Kung kaya't humigit kumulang 500,000 na turista ang bumibisita sa Puerto Princesa kada taon upang matunghayan ang isa sa 7 wonders of nature na underground river. Di ba't nakaka-proud? Napag-alaman ng team ang iba't ibang specialty ng Puerto Princesa, katulad ng kasoy, tamilok at crocodile sisig. Sinubukan rin ng aming team ang iba't ibang specialty ng syudad. Ngayon, nandito tayo sa Kinabuchi Restaurant at titikman natin ang fried ng Palawan na tinatawag nilang tamilok. So, let's taste it. Lasang talaba. Lasang talaba. Medyo malansa pa siya kasi kulang ng vinegar. Pero masarap. Sarap. Titikman natin ang crocodile and the isang pig. Yes! Go, Ate Claire! Medyo matamis siya, pero masarap siya. Hindi siya lasang crocodile. Parang pork lang. Para talagang sisig. Apo. Masarap, masarap. Parang fruity. It tastes like melon. Really? Oh, for me, it tastes like melon, but it's saltier. Napansin ng aming team na kakaiba ang itsura ng mga tricycle sa Puerto Princesa. Kung kaya't sinubukan namin sumakay sa mala spaceship na transportasyon patungo sa tinagurian nilang Baywalk. Jeep, taxi, FX at pedicab. Ilan lamang yan sa makikita sa kalsada ng Maynila. Iba-iba pa ang presyo kahit wala pang isang metro ang pupuntahan mo. Sa Puerto Princesa, tricycle lang ang katapat ng lahat ng yan. Kahit saan pang punta mo, 10 piso lang yan. Grupo man o mag-isa ka lang, gabi man o araw, 10 piso lang yan. Nagtanong-tanong kami sa mga kuyang tricycle driver kung bakit sila nagsettle sa 10 pisong pamasahe at ito ang kanilang mga sagot. Yung pamasahe po ba? Mas mura dito o sa pareho lang? Pag gabi po ba, nagmamahal yung presyo? Depende lang sa pasahero. Meron maganda pagbayad, meron hindi. Yun nga, dapat 10 eh. 8 lang para sa Kuya, may mga nasasakay na din kayong mga turista, gano'n. Kung minsan Foreigner. meron, kung minsan wala. Kasi ang pasada ko lang naman pang gabi. Kuya, sa tingin nyo ba, yung pagkamura ng pamasahe nyo, tsaka paging iba ng tricycle nyo, nakakatulong sa turismo nitong Palawan na Oo, mas malaki na itutulong ng mga tricycle. Bakit po kaya sa tingin nyo? Eh, siyempre, yung iba walang kailangan ng sasakyan. Kuya, ano yung ano yung pinaka mahirap na experience niyo bilang driver ng tricycle? Ano yung isang masiraan? Natutugulan ng kadena. Nabanggit ko nga kanina na mas mura yung pamasahe kumpara sa Maynila. Sa tingin niyo po ba nakakatulong yun sa turismo dito sa Palawan na mura yung pag-tricycle? Kunyari pumunta sa dito hotel, kumakain sa Baywalk. Sa tingin niyo ba nakakatulong yun sa... Nakakatulong talaga yung tricycle sa mga turismo. Oo, di ba? Opo.
na kami mag-transfer ng mga ano, ng mga Bagang. hindi, mga foreigner sa mga hotel, diba? Punta ng mga tricycle. Nakatulong talaga ang tricycle. May tendency po ba na dinadagdagan nyo kapag foreigner? Ano po, depende naman sa pag-uusap ng ng driver pati ng ng customer niya. Ano na pag-usapan ng presyo. Pero tingin ko talaga siyempre kung talagang tapat ka ng driver, siguro same price lang talaga. Kung magkano yung price, yung rate. Kaya po, nangyari na po sa inyo yun? Nagdagdag kayo? Ganun. Ay, hindi. Hindi, tapat po talaga. Sir, bakit po sa palagay nyo, ano po yung pinakadahilan kung bakit nagtatagal yung ganitong transportation tricycle? Eh, di ba po marami nang makabagong ngayon, sasakyan. Bakit po nagsistick sa tricycle yung mga tao dito sa Palawan? Sabi na may pamasahe, kaya sa mga putika. Mas mura po. Tsaka depende naman kung saan yung destination mo eh. Kung dito lang sa bayan-bayan ng tricycle talaga, pero kung sa mga mountain, south north yan, pick up. Pick up. Pero pag dito lang tricycle. Sa pagpili namin sa issue ng abot kayang pamasahe sa tricycle ng Puerto Princesa, nakita ng grupo na talaga nga namang tourist-friendly ang 10 pisong pamasahe na siya ring nakakatulong sa kanilang turismo bilang binabalik-balikan ng mga turista ang kanilang lugar sapagkat mura, may seguridad at siya nga namang nakatatawag pansin ang itsura ng mga tricycle dito. Ngunit bilang mga driver naman, nakita rin namin ang kanilang sakripisyo sa pagbibigay serbisyo sa maliit na halaga. Kaya bilang mga Lasalliano, nais naming imungkahi sa mga tricycle driver na panatilihin ang kanilang pagiging hindi makasarili at lalo pang maging tapat sa lahat ng oras. Nagtataka pa rin kayo kung bakit ibang itsura ng tricycle sa Palawan? Before yung itsura ng tricycle dito mukhang jeepney. Kasi hindi pa uso yung kotse. Pero ngayon, since nauso na yung kotse, mukhang kotse na rin yung mga tricycle right now. Ayan. Pero yung fare, ayan, 9 pesos for first 2 kilometers. Tapos additional lang 150 for succeeding kilometer. Pero sa gabi, expect may mga mas mataas sila. Pero konti lang naman yung magiging difference. Siguro yung 10 magiging 15 pesos lang yun. Gusto mo ba ng magandang tanawin? Gusto mo ba ng mapuputing buhangin? Pandan, kauri, wala akong masasabi. Kaya wag nang maghanap pa, andito lang yan sa Palawan. Too hot, Oo nga. halina't magtampisaw. It's too hot, Oo nga. dun tayo sa Honda Bay. It's too hot, Oo nga. halina't mag-snorkeling. It's too hot, Oo nga. sa Honda Bay laging habi. Dito sa Puerto Princesa. Dito sa Puerto, turista ay sasaya. Turismo ay kakaiba, turismo ay kakaiba. Wala ka nang hahanapin pa sa Puerto Princesa. Puerto Princesa. Puerto Princesa. Puerto Princesa. Puerto Princesa. Puerto Princesa. Stop. Teka lang. Sa Milok ay titikman. Dun tayo sa Kinabuch. Meron din sa Baywalk. Crocodile, sisig. Dessert naman sa Bakersfield. Underground, river. 7 wonders of nature. It's too hot. Oo nga. Halina't magtampisaw. It's too hot.